Okay? So, next topic, mga ka-JP. Ito pag-usapan natin. Maiksi lang din to. Amy Marcos, mga kababayan, bumabait na nga ba sa ating Pangulo o manggalang? Ito, mga kababayan, alam po natin ang style ni Senador Amy Marcos. Talagang kinakalaban niya po ang ating Pangulo. At kabaliktaran na kanya naman laging kinakampihan ng mga Duterte. Hindi dito applicable ang blood is thicker than water kay Amy Marcos. Pero ngayon, mga kababayan, ay naririnig natin na itong si Senadora Amy Marcos ay nagsasalita na, hindi ko alam kung pinagtatanggol niya ba, itong si PBBM o nangmamanggalamang ang ginagawa ni Senadora Amy. Pakinggan natin, mga ka-GP. Naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Hoy, mga kababayan, wag naman yung ipahamak ang aking kapatid. Senadora Amy, eto lang. Hindi natin pag-uusapan tungkol sa BICAM, ha. Hindi natin pag-uusapan yung topic ni Amy dito. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sinasabi ni Amy na huwag ipahamak ang kanyang kapatid. Tingnan nyo, mga kababayan, kung gaano, bakit ko nasabi sorry, pero yung mga loyalista dyan na maka-Amy pa rin, kasi sabi nila, basta Marcos, iboboto nila. Diba? Hindi ko po kayo masisisi, kasi ganyan talaga. Kahit nga sa mga DDS kahit mali, kinakampihan. Pero, sana naman ibahin natin yung style natin, kasi kung mananatili tayo na ganyan ang panindigan natin, hindi po maganda. Kasi kung iisipin ninyo ng maigi, maraming pagkakataon na pinahiya ng mga Duterte si PBBM na kanyang kapatid. Pero may narinig ba tayo na pagtatanggol? May narinig ba tayo, mga kababayan, na huwag nyo naman ganyan, huwag nyo naman pagsabihan ng hindi maganda ang kapatid ko? Nung sinabihan ng tatay nila na ipahuhukay ang kanyang bangkay, ang kanyang mga buto o labi at itatapon sa West Philippine Sea, meron ba siyang binanggit? Wala. Pero kapag siya ay nangangampanya, anti-ayuda daw to, anti-akap, pero laging nandoon sa AX, sa DSW doon namimigay, mga kababayan, na kahit DSWD na dapat ang gumagawa nun, wala ng mga politiko. At kapag nangangampanya, laging nakapula. Pero, pag bumabanat ng mga Duterte, walang sinasabi. Pag bumabanat si BP Sara, walang sinasabi. Pag bumabanat si Digong, walang sinasabi. Kapag bumabanat si Baste, uubusin ng mga Ilocano. Pagdating ng 2028, gaganti sila, walang sinasabi. Etong si Pulong, pag nagsasalita, wala ring sinasabi si Amy. Bakit ngayon, Amy, nagtatanong lang? Dahil ba napansin nyo, nakulelat kayo sa survey? Na hindi kayo makapasok sa survey
sa Magic 12. Kaya ngayon, kapit tuko kayo at nangmamangga sa iyong kapatid na kunwari ipinagtatanggol nyo. Obo, na wag naman. Ikapapahamak yan ng aking kapatid. Sabi ni Ma'am Mona Nases, mas gusto ko pa si Chavit Singson. Kaya lang, okay din ako kay Chavit, kaya lang yung last statement niya hindi ko nagustuhan. Pinalalabas nila na malakas daw si Sara nung 2022 election. Wala daw katalo-talo. Diba? Oh. Renato Inorino, pogi daw si Digong, ginagaya yung style. Ulul ka, Robin, hindi nyo kami makukumbinsi sa mga pautot. Xiaopei, tawasin mo na kuya si Amy, Sir GP, baka nanuno ni Duterte. Hindi ko rin alam eh. Diba? Yun ang nakakapagtaka pag iba yung kumakante kay PBBM. Ngayon lang eh. Kumbaga, mapapahamak si PBBM, kumakambyo, kumakabig. Pero pag Duterte ang bumanat kay PBBM, walang masabi. Ano ang kaibahan? Amy Marcos, hindi namin maintindihan. Kapag Duterte parang untouchable sa'yo, meron ka bang itinatago na ayaw mo mabuking na alam ng mga Duterte? Kaya ayaw mo silang labanan? Kasi bilang isang kapatid, kung mahal mo ang kapatid mo, dapat pinagtatanggol mo. Kung mahal mo ang tatay mo, kung mahal mo ang apelyido mo, dapat kahit sino pa ang humarang, maraming sibat, ang gagawin mo, magtatago ka lang. Pagtago mo, sabay sugod. Sibat kaya yun? Alangan naman harangin mo yun. Loko-loko ba kayo? Akala nyo pag sibat or baril, magtatago ka. Huwag mo nga harangin. Mamamatay ka, natural. Pero pag salita lang, pwede mong harangin. Diba? Pag sibat, baril, tago muna. Tapos saka ka lumabas pag wala ng bala. Diba? Alam nga naman pag kahit sibat, kahit baril harang, hindi ganun. Mali. Kaya lang nakakapagtaka mga ka-GP Natics, ngayon lang talaga siya nagsasalita na pinagtatanggol niya si Pangulo. No, wag naman. Maipapahamak yan ng kapatid ko. Aba, ngayon ka pa nagsalita ng kapatid ko, samantalang etong si Presidente Bongbong Marcos, pinagbantaan ni Sara Duterte na nag-utos na ng tao, palamang nabayaran niya na rin yung tao, pero wala kang nasabi. Hindi mo man lang pinagalitan, hindi mo man lang pinagsabihan. Nothing at all. Diba? Don Quixote, hindi na malilimutan ni Amy si Digong. Bakit? May nakaraan? Mercy, kakainis. Magsalita si Amy, ayoko na sa kanya, sabi ni Ma'am Mercy. Teresita Almejas, kunyari lang yan. Pinagtatanggol kapatid para ibalik sa bahay ka mang budget. Gusto niya makabalik ang kay Sara. Yun lang. Nadali nyo. Diba? Antonio Marcos, mag-English ka naman, Robin. Cesar Valencia, isa pa yan si Robin na yan. Artista at sikat lang, kaya nalalo wala naman alam yan Diba? Saan ko ibotos dayta makadutae? Correct. Huwag tayong maniwala, mga kababayan. Pero yung mga loyalista na marami pa rin kasi dyan naniniwala na sabi nila, ito daw si Amy ay isa raw talaga na Trojan horse daw sa mga Duterte. Kaya daw nandoon. Pero ako hindi naniniwala mga kababayan. Hindi ako naniniwala. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng mga binitawan ng mga Duterte, sa mga Marcos, kay PBBM, kay Lisa, sa tatay nila, wala kang sinasabi. Aba, putya. Tatay nga niya si Apo Lakay, hindi niya naipagtanggol
Nakakahalata na yan, Sir GP. Bulong na kasi yan sa top 12. Wala na siya sa top 12. Kaya ganun. Kumbaga, gumagawa na lang ng paraan. Siyempre, malakas si PBBM, so kailangan kumapit. Kala ko ba, Amy, dati sabi mo, walang kwenta ang mga loyalista. Hindi, sinabi niya kasi yon, mga kababayan. Hindi man directly na sinabi niyang wala namang mga loyalista. Kasi ang pagkakabanggit niya, ang loyalista daw ay hindi namamana. Ang loyalista daw ay panahon pa noong 1986. So, ibig mo sabihin, pag panahon ng 1986, wala na raw yung mga loyalista ngayon. Diba? Oh. Pero inyo yun, sasabihin niya, wala nang loyalista. Pero sa mga loyalista, doon siya ngayon gusto na magpaboto. Oy, thank you so much, Ma'am Mercy, sa pag-share ng blessing. Sa ganun pa Christmas no? Maria Cristina Watanabe, si Robin habang may hearing hindi nakikinig, nguya ng nguya parang kambing. Leia Apostol, shout out, maybe a guide, mambubutas lang ng pupuan yan. Hello, good evening, Go Philippines 3.0, tama ka, don't believe to Senator Amy anymore, sabi ni Virginia Zui. Mga kababayan, ako talaga hindi ako naniniwala kay Senator Amy. Sobra. Kasi nung last time, I also attended the Tan-Ok Festival, mga kababayan. Siya lang ang umattend doon. Hindi rin umattend si PBBM, hindi umattend si Sandro, at ang sama pa ng mga binitawan na salita ni Senadora Amy sa kanyang kapatid. Sabi ni Ma'am Leia Bautista, nako, never again kay Duterte family. Junski, okay. Ano to? Okay niya bingot. Ha? Sabi ni Eugene de Mesa, mas magaling si PBBM kaysa sa kanya. Talunan. Ako naniniwala, kaya siguro naiinggit. Dahil mas magaling si PBBM at si PBBM ang pinagkatiwalaan ng tatay nila. Pero yung tungkol sa bakit hindi siya nakakapagsalita pag Duterte ang bumabanat sa kapatid niya at sa pamilya Marcos, nakakapagtaka na lang talaga. Parang feeling ko pare-parehas tayo ng iniisip. Na itong si Amy ay may tinatagong baho na ayaw niyang mabulgar na alam ng mga Duterte. Di ba? Titigas, anong klaseng tao yung Amy na yan? Hindi ko alam, mangga. Di ba? O hindi po ako yung nagsasabi, Ma'am Teresita Almejas, Hindi ako nagsasabi, si Amy. Kasi sabi niya, wala na daw mga loyalista. Ang mga loyalista daw, nag-i-exist lang nung panahon ng tatay niya. Yan ang binitawan niyang salita tapos ngayon, nakita niya yung mga loyalista, mga kahit matatanda na, meron pa rin. At yung mga anak-anak, mga apo-apo, nagsisibol na, ipinagpatuloy yung gawain ng mga loyalista nung panahon ng tatay niya. Ngayon, yun ang mga nililigawan niya. Sana, Ma'am Aurelia din, lahat. Pero ako, meron pa kasi akong kilala na marami pa rin. May mga grupo pa nga sila Mga parallel group na naniniwala kay Amy. Sabi ni Don Quixote, ganyan talaga kapag artificial ang baba ng mangga ginawang santol. Tingnan natin si Manang Amy, siya na nagpapahamak sa kapatid niya, GP. Tama po. 'Di ba? Siya mismo nagpapahamak sa kapatid niya. Ang dami niyang mga sinasabi against his brother. Dapat ang ginagawa niya dito, kung may mali ang presidente natin, tama lang nasitahin. Pero, always prepare the remedy after. Diba? Ang hirap nito, mga ka-GP Natics. Tama, Romana Ramirez, marami pang loyalista ngayon. Ako nga Hindi ko sinasabi na loyalista ako. Dahil ayaw kong ikabit
baka sabihin kasi ng iba, ay, sinasabi mo lang na loyalista ka para isubscribe ka namin. Ayoko nung ganun. Pero ako, naninindigan na sumusuporta ako sa Marcos kasi ako, 1984 ako pinanganak. 'Di ba? Maaga akong namulat. Ang lolo ko, lola ko, mga kamag-anak namin, magulang ko, loyalist sila. Eh ako naman, sabi ko sa sarili ko, hindi ako loyalista. Hindi ko sasabihin na loyalista ako. Kasi ayaw ko na gamitin ang salitang loyalista para kayo ay mag-subscribe sa akin. Yung nakikita nyo dyan sa aking profile, kailan ko lang inilagay yan dahil wala akong mailagay na iba. Pero ang may pagmamalaki ko, ganun man, na sinasabi ko hindi ako loyalist, pero sobrang hanga ako sa mga loyalista na kagaya nyo. Sobrang hanga ako doon sa lolo ko, lola ko, mga magulang ko ng mga loyalist na talaga naman nakipaglaban at alam nila ang tunay na pangyayari, alam nila ang tunay na ugali ng mga loyalista at ng mga Marcos. 'Di ba? Sabi ni Melchor Ilagan, may utang si Diggs kay Amy 10... baba naman. Diba? Oh, ako din 40 years old na ako. Loyalist na ako. Sinubaybayan ko ang kanilang mga buhay sa mga balita nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Senior Marcos. Napakabuti niyang tao. Tama po. Oh, Mac Tolentino mga ninuno po namin hanggang ngayon ay solid loyalist family Marcos forever kami. Maraming salamat no mga kababayan. Pare-parehas naman tayo eh. Eugene De Mesa, good job. Lakay GP, simple lang si PBBM. Pero pag nagsalita, may laman, tagus. Eto, mga kababayan, pag-usapan naman natin, basta ako ha, no to Amy